at sa ating mga beloved webcast viewers. A pleasant evening to each and everyone. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. At nagkatotoo nga, minamahal, yung ating sinabi. Bago lang, minamahal, na binanggit ng taga rito sa Isabela na siya ngayon ang speaker ng House of Representatives, dati governor at congressman ng Isabela, na mayroon palang natuklasang oil deposits at umpisahan na po nilang i-drill to, minamahal. Dito sa Isabela, 3 ang natuklasan. Mayroon sa Santiago, mayroon sa San Isidro, at Itiague. No? Itiague, San Isidro, yung Santiago, dati part ng Isabela yan, di ba? So, yun pa yung natuklasan, 3. Baka mayroon pa. So, umpisahan na nilang ipadrill dahil ito'y nakakatulong. Ibig sabihin, pagpalain din ang Isabela niyan. Amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. No? Hindi pa kasama yung nasa Cagayan. Tapos, mayroon pa sa Cebu, mayroon pa sa Cotabato, mayroon pa sa West Philippine Sea. So, malapit na talaga. No? Malapit na talagang pagbabalik ng Malapino. Dahil sabi ng Malapastor, before rapture, pasaganahin muna ang bansa natin para magamit sa pamamalakayan ng kaluluwa. Paano magamit? Una-una, tataas ang ekonomiya. So pagpapalain tayong lahat, may mga trabaho lahat ng mga Pilipino, mga kapatiran, at madali na ang pangangaral ng Ebanghelyo. Dahil magtaka ang buong mundo paano pinagpala ang Pilipinas. Di ba? Kasi pag once na mag-share ka ng Ebanghelyo sa mga bansa na mas mayaman sa atin, parang titingnan ka lang from head to foot. Sino kayo mangangaral sa amin? Katulong lang kayo. Dito lang kayo nabuhay sa bansa namin. Pero kung malaman nila na yung dati nilang katulong, dating namamasukan sa ibang bansa, ay pinagpala na ng mahal na Panginoon at sila nang magmamakaawa din sa atin. Amen? Siyempre, pag tuloy-tuloy ang gera, yung pera nila maging abo. Yung pera nila na nakapundo sa mga malalaking mga dipo ay magiging usok. Kasi binubomba eh. So, nasusunog, nagiging usok. So, at takot na silang magpatuloy sa kanilang pagdidrill doon. Kasi doon lang kasi sila nakapokus eh. Doon lang sila kasi mahirap mag-establish ng mga ganyan, no? Mga mining. Kasi risk po yan, minamahal. Yung kapital dyan, pag hindi ka makatama ng langis, yung kapital mo, billion, tapos yung natamaan mo, worth million lang, di lugi. So, diyan lang sila paikot-ikot. Kaya lang sa kaguluhan, ayun, lilipat na sa atin. Dito na dinadala yung blessings. Amen? At, siyempre, mabibiyaan tayong lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O, di ba? Sabi ng Isaiah 45:3, I will give you hidden treasures, riches stored in secret places, so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who summons you by name.
Ating pong basahin sa Tagalog at Ilocano, ating pong pakinggan. Hallelujah, praise the Lord. Ito po sa banal na aklat ng Isaias, Kapitulo 45, versikulo 3. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. At ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanang nasa kadiliman at ang mga natatagong kayamanan sa Panginoon na tumatawag sa iyo. Hallelujah, praise. At ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanang nasa kadiliman at ang mga natatagong kayamanan sa mga lihim na dako upang inyong maalaman na ako ang Panginoon na tumawag sa iyo sa inyong pangalan sa makatuwid bagay ang Diyos ng Israel. Ilocano Amen. version. Dito po sa Isaias 45, ang talatay 3 sa Ilocano version. Ket itit kuntuking ka dagiti kupkupit ti kinasipngit ken gameng ani ilembeng kadig tinalimid adistisu. Tapno sika mamamasyak ni Jehova ang mga yapking ka tinagan mo timet laing Diyos ti Israel. Amen. Everybody say praise the Lord. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, pangako ng Diyos yan. Sa mga naglilingkod sa Kanya. So sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, makafocus lang tayo. I-focus po natin sa Panginoon. Focusing on Christ-centered na paglilingkod. Christ-centered. Hindi religion-centered. Kasi ang diablo, si Satanas, pag umaatake, hindi napapahalata. Yung mga nagdidebate, nakasentro sa reliyon, gawa ni Satanas yan. So yung mga taong nagdepensa sa kanyang reliyon, akala niya naglilingkod siya sa Diyos, yung pala naglilingkod siya sa kanyang relihiyon. Pagdating ng malapinon, hindi siya nakapag-ready. Amen. Everybody say praise the Lord. Kasi pag dumidipinsa ka sa reliyon, na sabihin mo ito ang totoo, ang gagawin mo, linisin mo yung nasa loob ng reliyon. So ibig sabihin, bago ka mangaral sa labas, ituwid mo muna yung nasa loob. O ano bang nasa loob ng reliyon? Mga lasenggero, babaero, sugarol, mga drug addict. Yung nasa loob ng reliyon yan. So yun yung una-una mong evangelize. Amen? Paano dipinsa mo yung reliyon mo nasa katotohanan tapos yung nasa loob ng reliyon ayun, wala naman sa katotohanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So papasok ka ng mga tao sa reliyon mo na walang pagbabago. So tuwang-tuwa sila. Mayroon doon mga pastor ng mga protestante, pastor ng iba't mga sekta, nagbalikan na. Natuwa diyan sila doon sa nagbalikan, pero hindi naman nila sinabi kung nagbagong buhay ba. Samantala yung nasa loob, naglabasan. Saan napunta? Dito sa atin, dahil dito ang pagbabago. Amen. Everybody say praise the Lord. So kailangan nakafocus tayo sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng Bible, by their works, by their fruits, ye shall know them. Amen. Ano po yung fruits? Yung po yung mga gawa. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. O ano po yung bunga ng Espiritu Santo? Love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, faith. O. Yun yung mga bunga. So sabi ng Bible, minamahal,
kailangan susunod tayo sa apostles' doctrine. Refers to understanding Scripture through the lens of the apostles' teachings and perspective in the New Testament. So unang-una, focusing on Christ-centered life. Oh? So Christ-centered life. So means interpreting Scripture through Jesus' teachings, actions, and character. So it involves seeing Jesus as the fulfillment of Old Testament prophecies, understanding of God's love and redemption through Christ, and applying Jesus' teaching to daily life. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O hindi yung nagdidibatihan, nag-aaway dahil sa dipinsa sa relihiyon. Di ba nangyari dyan sa Middle East? O relihiyon ang awayan dyan eh. Iba yung relihiyon ng Iran, iba yung relihiyon ng Saudi Arabia. Shiite ang Iran, Sunni naman ng Saudi Arabia. So hindi sila nagkakaintindihan. Iba din yung relihiyon ng Israel, Judaism. Oh? Iba na naman ang relihiyon ng Amerika, Protestantism. Kasi ang Amerika, majority dyan, Protestants eh. Hindi naman yan Catholic na majority sa Amerika. Oh. Away-away sila dyan. In the name of their God. Pero ang God sa Bible, hindi siya God ng kaguluhan. He is a God of peace. He is the Prince of Peace. Amen. Pangulo ng kapayapaan. Diyos na makapangyarihan. Ama na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So sabi ng Biblia, may na mahal, huwag po tayong matakot. Huwag tayong manlupaypay. Isaiah 41, 10-13. Yung mga pangyayari sa ating paligid ay niloob ng Diyos para malaman ng mahal na Panginoon kung sino yung sa Kanya at sino yung hindi sa Kanya. Amen. So mayroon talagang hindi sa Kanya. O di ba? Kung narinig nyo yung patutuo ng isang pastor, kung hindi ako nagkamali, isang Pastor Bishop Bermoy, isang UPC Bishop. Dahil alam nila minamahal ng ating mahal na pastor ay kasama nila dati. Nagtanong siya, mahal na Panginoon, sino ba si Pastor Almeida? According to the testimony of Bishop Bermoy, na panaginipan niya, mayroong hagdanan na napakalaki na ginto, pataas, papuntang langit. At ang pinakadulo ay sa alapaap, sa clouds. At mayroon siya nakitang lumabas na malaking kamay sa clouds. Hawak-hawak ang malaking libro. Nung nakita niya sa panaginip yun, tinanong niya, sino ang may karapatan na kumuha sa libro na yan? At nakita niya, minamahal ang ating mahal na pastor at mahal na pastora, lumapit sa hagdan ng ginto. Umakyat ang ating mahal na pastor, kinuha ang libro doon sa kamay na lumabas doon sa clouds, kinuha ang libro na malaki, at ang Bilay Mamadir nandoon sa hagdanan, sa baba. Yung first step, yung sa lupa. Tinanong ang mahal na pastor, sino ang nandyan sa libro? At sumagot ang mahal na pastor,
mga pangalan ng mga makakapasok sa langit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At sa right side ng hagdanan, nandoon ang mga kapatiran, nakaputi na nagpupuri sa mahal na Panginoon. Sa left side ng hagdanan, mayroon ding mga kapatiran, kasama ang mga sanlibutan, na umiiyak, grabing pagsisisi, dahil hindi sila kasama doon, nakalista sa libro ng Panginoon. Yun yung silang mga lumalaban, mga backslider, mga tumatalikod, hindi nakayanan ang mga pagsubok at mga pag-uusig, at kasama nila ang mga hindi mananampalataya. At pinapatotoo ni beloved Bishop Bermoy, yung kanyang panaginip sa TV program sa Manila. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, nakumbinsi siya na ang ating mahal na pastor ay talagang hinirang ng mahal na Panginoon. Propeta ng Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord. So, alam yan ng mga kapatiran na mga 1990s na nasave. Kasi palaging binabanggit ng malapastor yan at piniplay yung patotoo ng bishop na yon, minamahal. So yung revelation ng mahal na Panginoon, final na po yun, hindi po magbabago yon. Amen. Hindi magbabago, yun na talaga yun. So hindi pa tumalikod yung iba, predicted na through dreams, na mayroon talagang tatalikod. Mayroon talagang babalik sa sanlibutang buhay. Pero ang sabi ng Biblia, ang magpatuloy hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Everybody say, praise the Lord. Basahin nga natin, minamahal, ang Isaiah 41, 10-13. Huwag kang matakot, huwag kang malupaypay. Sa Tagalog at Ilocano version, kindly. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa Banal na Aklat ng Isaiah, Kapitulo 41, versikulo 10 hanggang 13. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Narito silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nagkikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Iyong hanapin sila at hindi mo na mga susumpungan. Sa makatuwid bagay, sila'y nangakikipaglaban sa iyo. Silang nakikipagdigma laban sa iyo, papanaw at gaya ng bagay na wala. Sapagkat akong Diyos, hallelujah, praise God. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Amen. Ilocano version. Dito po sa Isaiah 41, 10 hanggang 13, sa Ilocano version. Di kag buteng tadakeng ka, di kag kulayaw tasyak ti Diyos mo. Papegsam to wen, tulungan kanto wen, tapayan kanto, ti akin kanawan nga ima, ti kinalinteg ko. At to'y amin dagiti gimuraking ka, may babaindan to, ken maririw da, dagiti makisupyat king ka, kasdan to laawan, ken mapukaw da. Sika sa pulem to idakit, di ka ida masarakan, urapay dagiti makisupyat king ka, dagiti manggubat king ka, agbalindan to akas laawan, ken kasmay sa abanag, nga awan ti kapayaan na. Tasyak ni Jehovah Diyos mo, amang
tengel to tim akin kanawang nga imam, ako na kunaking ka, di ka agbuteng badangang kanto. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isaiah 41:10-13 is a powerful promise. Sabi niyang sa verse 10, fear not, for I am with you. Huwag kang matakot dahil ako'y kasama mo. Ha? Pagkasama mo ang Diyos, wala ka nang hahanapin pa. Di ba? O di ba sabi ng Psalms 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kompleto ka na. Pag nandyan sa'yo, kasama mo ang malampay Diyos, ano pang hahanapin mo? Kasama mo siya. If God be with you, who can be against you? Amen. Kung ang Diyos ay kakampi mo, sino ang laban sa'yo? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Eh kung yan ay nakalaan na talaga, nakaplano na sa'yo, sino makakaagaw dyan sa'yo? Wala makakaagaw. Kung nakatakda na talaga minamahal, na pagdating ng panahon, hindi ang Amerika, hindi ang Australia, hindi ang China, hindi ang bansang Israel o anumang bansa ang itataas ng mahal na Panginoon sa huling araw, eh kung talagang nakalaan sa atin yan, sino makakaagaw? Amen. Nagulat nga sila eh. Bakit sa 2026, 7 bansa ang destination nila na gusto lang tirahan? Pilipinas. O ano pong mga bansang ito? Hindi lang yung mga retirees. Kahit mga fresh graduates sa kolehiyo, mga businessman. Maraming nag-a-apply na mabigyan sila ng visa na matagal silang titira dito, hindi lang isang buwan, at least 2 years or more. O anong mga bansang ito? Nangunguna dyan, South Korea, Germany, Australia, Amerika. Israel. 7 nations yan. Mayroon din galing China. Japan. 7 na ba yun? Nabanggit ko. Ay, mga kilalang bansa yun. Matatag ang ekonomiya nila. Dito na sila titira sa Pilipinas. Kumukuha na sila ng mga condo units. Bumibili na sila ng mga properties para patayuan ang kanilang mga negosyo. Dahil nakita nila, itong bansa natin ang pinaka-safest. Dito yung talagang maramdaman nila yung tinatawag na kalayaan, demokrasya. Sa kanila, demokrasya pero limit eh. Dito sa atin, kahit murahin mo presidente, pwede. Diba? Magmura ka ng presidente sa ibang bansa kung hindi ka ba katukin ng pulis at pusasan dyan. Subukan mong punta ka ng Singapore at mag-post ka ng agi sa Singapore, diba, i-deport ka. Sabi nga nila, Philippines is too much democracy. Democracy na raw, democracy. Too much democracy. Imagine mong araw-araw minumura mo presidente. Hindi ako tumutukoy sa atin, wala sa atin 'yun eh. Kasi hindi naman ugali ng Kristiyano magmumura. Amen. Pag ang Kristiyano nagmumura, sa demonyo 'yan, hindi yan member ng Jesus Miracle Crusade. Nagpa-member lang yan kunwari, pero
Kay Satanas yan. Hindi naman ako nagmumura eh. Nag-post lang ako ng, hindi naman galing sa bibig ko, galing sa dila ko yon. Or nag-repost. Hindi naman ako nagsabi nun, ni-repost ko lang yon. Kahit ni-repost mo yan, partaker ka na lang din. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ni-repost mo, halimbawa, ang nag-post si Satanas, ni-repost mo, di, malugod ba sa'yo ang mahalapin nun? Post ni Satanas, ni-repost mo. Shinare mo, di ba? Di, parang preacher ka na rin niya. Kasama ka na rin niya. Amen? Sa Kristiyano kasi, hindi ka dapat matakot eh. Anong mangyari sa mundo, wala kang ibang sisihin dyan. Kahit sino, walang makakalutas sa problema sa mundo. Sulat na sa Biblia yan. Gera. Alam sino sisihin mo sa gera? Gutom. Yun ang resulta sa gera. Gutom. War. Famines. Kasunod, pestilences. Mga sakit. Sinong sisihin mo sa mga sakit? Tao rin. Nakahula na yan eh. Wars, famines, pestilences, earthquakes. Sinong sisihin mo sa earthquake? Nasa Bible na yan, may namahal. So kung makita mo lahat na yung sinabi ng Biblia na mga palatandaan sa pagbabalik na malapit, manikluhod ka na at magtaas ka na ng kamay. Ibig sabihin, hindi literal na araw-araw ka nakaluhod, nakataas ng kamay, wala ka nang gagawin. Ang panikluhod, ang pagluhod ay simbolo ng pagpakumbaba. Amen? At ang pagtaas ng kamay ay simbolo ng pagsuko sa Diyos. At ang pagpanikluhod, kasama na yung pagsamba sa Panginoon. Pagpakumbaba, pagsamba. At ang pagtaas ng kamay ay pagsuko at pagpupuri sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So wala kang makikitang tunay na naglilingkod sa Diyos na makikita mo nagmamartsa sa lansangan at nagprotesta. Hindi gawain ng mga anak ng Diyos yan. So karapatan nila yan, pero hindi ibig sabihin na gawain yan ng mga anak ng Diyos. Hindi po minamahal. So, fear not, for I am with you. Verse 10. So, sabi ng Malapinon, I will help thee. God strengthens and helps. In verse 10 pa rin. And in 11 and 12, enemies will be defeated. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Enemies will be defeated. Imagine yung versikulo na to, binasa ko sa harapan ng mga Abu Sayyaf. Yan ang dahilan kung bakit galit na galit. Yung mga Abu Sayyaf, talagang sumigaw sila ng Allahu Akbar at gustong ratratin na kaming lahat. Lalo na ang ating mahal na pastor. Pero wala silang magawa dahil pangako ng Diyos yan. Enemies will be defeated. Frozen sila. Everybody say, praise the Lord. So lahat na yun ay niloob ng mahal na Pinoon. Bagamat sa ating sariling emosyon, sarili nating pananaw, bakit pinapahirapan pa ang mahal na pastor doon? No? Bakit hindi pagdating na lang doon at bigla na lang hinatak si Robot, mga Abu Sayyaf, dito na kayo. Prosin kayo lahat, dito na. Lumaba na kayo. Hinuli ko kayo lahat. Yun ang yung ating pananaw. Yun yung ating kaisipan. Pero hindi yun ang plano ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pinatagal mo na ng 3 buwan. At sabi ng ating mahal na pastor yan. Ang ating planong 3 araw, kasi yung leaflets na dala, na printa sa Maynila,
dinala doon, July 1, 2, at saka 3 lang yun nakalagay doon. Nabasa ko talaga yon. Pula yun. Pula na printa. Pero yung old na leaflets yun. Kung nakakita kayo ng old na leaflets, yung binibigay nung mga 1990s. Oh. Yung year 2000, yung pa rin yung leaflets na yon. Pula ang printa niya. Kasi yung old na leaflets noon, dalawang color yun pula at saka blue. Pero yung pinirinta, pula. Nakalagay doon, July 1 to 3. Pero unang araw pa lang, sabi ng malapastor, kung gagawin ng Malapinon yung 3 araw na 3 buwan, handa na ba kayo? Sumagot kaming lahat, opo, mahal na pastor. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nagkatotoo nga. July 1, nakalabas, October 2. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Ha? So yung 3 buwan na yon, iba't iba ang nangyayari. Ha? Challenge talaga. Hindi ka basta-bastang akala mo kung wala kang Diyos, talagang akala mo parang imposible na makalabas. Ha? Lalo na sa akin, ako ang spokesman. Yung unang 7 days, the first 7 days, July 1 to July 7, araw-araw yun, grabe. Yung unang araw pa lang, nung nagkrusada, pwede na kaming ratratin nun, kasi bawal sa kanila yon. Kinabukasan, nagdatingan yung iba't ibang grupo ng Abu Sayyaf. Sabi ng malapastor, walang magsasalita, si Brother Danny lang. Pasting kami lahat, absolute. Walang magsasalita, si Brother Danny lang. Pag mayroong darating at gustong kausapin ng malapastor, akong inuutosan, Brother Danny, harapin mo. Ito ang sabihin mo. Tapos mayroon silang tanong, tatakbo ako kay malapastor. Kung anong sagot ng malapastor, yun ang sasabihin ko sa commander. Yun ang dahilan na ako yung kanilang napagtripan na unang pupugutan ng ulo. Pero hindi nagtagumpay. Dahil ang Diyos ay kasama natin. Amen? So enemies will be defeated in verses 11 to 12. And God is your God. Sabi niya, I will help you. In verse 13 ng Isaiah chapter 41, 10 to 13. So, ang mga bersikulong ito minamahal, this passage reassures God's presence, strength, and protection. Everybody say, praise the Lord. Nandyan ang Malapinon, kasama mo. Yan ang palagi nating tandaan. God's presence, God's strength. Siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan. And God's protection. Amen. Everybody say, praise the Lord. Grabe yung nakumbinsin na nga yung mga Abu Sayyaf, kailang nagkaroon ng military assault. Paano mo makumbinsi yung bala? Yung hinulog ng mga bomba, yung pagmasakir, strapping galing sa mga helicopter, yung mga machine gun doon, yung mga komando na araw at gabi gumagapang para maengkwentro ang Abu Sayyaf, mga tangke de gera na niratratan sila habang tumatawid sa kalsada. Paano mo makumbinsi yun? Makumbinsi mo man ang tao, pero ang bala hindi mo makumbinsi. Talagang tatama yan kung sino ang tatamaan. Pero nandyan ang proteksyon ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So yung mga hindi nakaranas ng ganon,
Akala mo, sila na yung pinakamatalino. Ha? Hindi na daw kailangan alalahanin ng malapastor. Hindi na daw nila kailangan ng prayers ng propeta. Kaya na daw nila. O di patunayan nila. At magpatotoo sila. Sabihin nila doon sa patotoo, mayroon akong nilihans. Lumpo. Hindi ko na inaalaala ang prayer ng malapastor. Nilihans ko, diretso. Lumakad yung lumpo. Hindi patotoo nila yon para patunayan at doon pa tayo maniwala na totoo yung sinabi nila. Pero kung sinabi lang nila, tapos husgahan na tayo na idolatry na daw tayo, ganun ba yun? Idolatry na pala yung alalahanin mo ang mga nalalangin para sa'yo? Idolatry na pala yung sinabi ng mga Israelita, ang Diyos namin ay Diyos ni Moises, ang Diyos namin ay Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Hindi naman sila nag-mention ng mga Israelitang pasaway. Ang minensyon nila yung mga Israelita na malapit sa Diyos. Amen. O, sino ba si Moises? Sino ba si Abraham? Sino ba si Jacob? At sino ba si Isaac? Mayroon naman sanang mga pasaway din, di ba? Nung panahon ni Moises. O, sino yung pasaway nun? Nasabi niya, hindi na kailangan natin antayin pa si Moises, baka wala na yon. 40 days na nandun sa tuktok ng bundok ng Mount Sinai. Dahil umakyat siya doon, nakita niya yung kahoy doon, umaapoy. Inakyat niya yon. So yung apoy pala nakita niya, presence pala ng Malapainon yun. At nakipag-usap siya sa Malapainon. Wala namang binanggit doon na may pagkain doon at may tubig. Ibig sabihin, 40 days and 40 nights, nakasama ni Moises ang Diyos, nakipag-usap siya sa Malapainon, wala siyang kain at walang inom ng tubig. So, hindi na talaga makapag-isip ang mga Israelita din na nasa baba. Nandoon si Aaron, kapatid ni Moises. Nandoon si Miriam. O si Miriam nga nagsabi, kapatid ni Moises, hindi na natin siyang antayin. Tayo lang magdesisyon sarili natin. So ano sabi ng Biblia? Si Miriam ay nagkaroon ng sakit na white leprosy. Ano po yung white leprosy? Yung mayroong mga puti-puti sa kanyang katawan. Tumubo na puti-puti sa kanyang katawan. White leprosy yun. Oo. Sinangayunan ba siya ng mahal na Panginoon? Sa ginawa niya, hindi. Kahit kapatid siya ni Moises. Amen. Nagalit pa nga ang mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon kay Moises, Moises, puksain ko sila lahat. Puksain ko silang lahat. Pero nakiusap si Moises. Sabi ni Moises, kung puksain mo sila mahal na Panginoon, itong mga tao na pinagkatiwala mo sa akin, para dalhin sa lupang pangako, pati ako idamay mo na. Isama mo na ako. Kasi hindi naman magawa ng Malapino na parusahan ang taong naglilingkod sa Kanya. So, pinatawad ng Diyos ang mga tao. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. O, di ba? Ganon din tayo. Mapuksa na sana tayo. Sa pagluhod-luhod, sa mga rebolto, pagtawag, sa mga Diyos-Diyosan. Oh. So nagkaroon tayo ng mga karamdaman, ng iba sa atin may mga bisyo, mapuksa na sana tayo. Kaya lang, mayroon po tayong totoong pastor na hindi pa natin nakilala dati, na nanalangin araw at gabi, nagkukursada sa iba't ibang dako, at isa tayong na dumalo sa krusada at ngayon
pinagpala ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Amen. Oh, di ba? So, hindi nila ma-blame, hindi nila tayo masisi na hanggang ngayon tumatanaw tayo ng utang na loob sa ating beloved parents in the Lord. Amen. Sila, hindi nila maramdaman yon dahil hindi man nila naranasan kasi. Yung panahon ng Talipaw, hindi pa yata sila pinanganak eh. Nung pumasok ang mga pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, kung halimbawa, pinanganak na sila noon, baka nasa duyan pa lang. Hindi, wala pa silang alam. Tapos, namulatan na lang nila, hindi na nagkukrusada ang ating mahal na pastor. So, wala talaga silang karanasan. Yung kanilang natutunan, yun ang mga sabi-sabi na lang. Mabuti kung mainit sa Panginoon yung nagsabi sa kanila. O kung hindi. So wala din. So dapat makinig sila sa mga taong nakaranas talaga ng hirap at ginhawa bago tayo nagtatamasa ng pagpapala. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil wala na silang gagawin eh. Pagdating sa gawain, opo na lang. Hindi katulad dati na pagdating mo sa gawain, kasama ka pang magpasan ng upuan. Yung krusada noon, naabutan ko pa yon sa Luneta, 1991. Pumasok ko October 21. Na-save ako dito, 1991, April, sa crusade sa Baguio. Nung full time ako, October 21, nagkrusada sa Luneta. Pasan-pasan pa namin yung mahahabang upuan. Wala pa kaming breaking noon. Fasting pa. Yun ang ilatag doon sa may harapan ng may building doon sa may malapit doon sa may unahan pa ng flag. May building dyan. Diyan nagkrusada dati. Yun ang pinakahagdanan, yun ang pinaka-stage eh. Yung malapit sa unahan sa flag. Yung malaking flag yan, giant flag. Hindi pa doon sa grandstand noon. Yung unang-unang nadaluhan ko na krusada noon. Na ako'y full-time worker na. Anong tawag ng building na yan? Yan ba yung post office? Basta mayroong building dyan na puti sa may likod ng Senate building, dati Senate building. Malapit doon sa mayroong parang mapa ng Pilipinas dyan eh. O, doon. Pagkatapos sa pasan-pasan namin, ilagay namin yung mga galing sa pastoral na mga upuan, yung mga haba. Tapos, ilatag doon. After ng crusade, ganun pa rin. Karga namin sa sasakyan. Hindi kami nagre-reklamo doon dahil feel mo presensya ng Malpon, 10 days fasting kay. Nandiyan yung anointing. Ngayon kasi marami ng reklamo dahil krusada, 2 meals nga, hindi naman natutupad. 2 meals na 10 days, hindi naman natutupad din. Maraming palusot. Dati, pag sinabing 10 days straight yun, hindi 2 meals. Yung iba, 40 days, 21 days. Wala kang marinig doon na nagreklamo. Halos butot balat yung mga choir. Namumutla. Hindi naman sila naglalagay ng lipstick para hindi makitang namumutla. Nung dumalo ako nung 1981, nagulat pa nga ako, anong klaseng choir to? Mahabang buhok, mga sister, nakaputi, nakalong sleeve mga brother. Puro mga
Ayong, parang dumidikit ba yung pisgi sa buto ng mukha. Tapos, parang walang kadugo-dugo yung labi. Putla talaga. Doon ako naunawaan nung sabi ng ating beloved assistant pastor. Lahat ng mga choir na nandito, galing pa ng Manila yan, wala pang mga kain yan. 10 araw na walang kain, yung iba 21 days. Doon ko naunawaan yung pala na wala akong makitang mataba. puro payat. Sino naman tataba kung straight ka ng 10 araw na tubig lang? No? So hindi ka naman pwedeng isama kung wala kang fasting. So ito po yung dahilan kung bakit napaka-powerful ang krusada ng Jesus Miracle Crusade. Everybody say praise the Lord. Tapos mag-react naman yung makarinig. Bakit ngayon hindi na ganun, Brad? Bakit ang talalaki na ng mga tiyan ng mga choir? Nagtatabaan, tapos mga preacher, lalaki na ng tiyan. Sabi nyo, nakapagpasting kayo ng mahaba, 40 days. Ganyan. Tapos bakit ngayon ang talalaki na ng tiyan nyo? Magantay ka. Darating din tayo dyan, babalik tayo dyan. Pagdating ng panahon na tagutom na, kasi war, tapos famines, di ba? Oh, ano mang famine sa Tagalog, di ba tagutom? Oo. Nung makaranas ka na lang, maglugaw na lang, one day, one eat. Oo. Kasi liligligin mo na eh. Pagdating ng ligligan, pahintilutan na malapit, magkagera, o affected tayo sa gera, magkagutom, mahal ng bilihin, mahal ng krudo, maglalakad ka na lang pagdalo, sino naman ang manatiling hindi papayat dyan? Kaya lang, ang advantage, pag once na pumapayat na ang mga anak ng Diyos at minsan-minsan lang kumakain, doon naman tayo lalakas. Amen. At ang sanlibutan, pagdating na pumapayat na sila at wala nang kakainin, doon naman sila manghina. O anong kaibahan ng sanlibutan at mga anak ng Diyos? Malaki. Pag tayo nagugutom, tayo nauuhaw, lalo tayong lalakas. Ang sanlibutan, pag sila'y nagugutom, nauuhaw, sila ay hihina. Pag tayo ay nagugutom at nauuhaw, gagaling ang ating mga sakit. Pag sila'y nagugutom at nauuhaw, sila ay magkakasakit. Yun ang advantage pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, matirang, matibay. Ang magpatuloy hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Hindi ka naman pinipigilan eh. Kung gusto mong umalis, alis ka. Magulat ka na lang, hindi ka pa nakalayo sa upuan mo, mayroon nang pumalit. Kasi mayroong gustong umagaw sa iyong upuan. Mayroong gustong umagaw sa iyong pwesto sa langit. Everybody say praise the Lord. O, di ba? O, halimbawa, 144,000. Kasi may nabanggit kasi sa Revelation, di ba, 144,000. Halimbawa, kasama ka doon sa 144,000. Umalis ka. Mayroong 10 nagabang sa upuan mo. Gustong maagaw yung upuan mo. O, di ba? O. Ganon. Hindi ka kawalan. We are saved by grace. Kinaawaan lang tayo. Amen. Pag alis natin, maraming mag-agawan. Sino unang makaupo doon sa inalisan nating pwesto sa langit? So, serve God with fear and trembling. Work out your own salvation
Hindi yung mayroon kang kakampi para maglingkod ka sa Diyos. Mayroon kang kakampi, hindi. Wala yun. Ha? Langit ako dahil marami kong kakampi. Wala yun. Hindi yun. Work out your own salvation. Wala kang kakampi. Lumakad ka sa katwiran ng Diyos. Hindi yung maglingkod ka sa Diyos dahil marami kang kakampi. Marami kang tagahanga, no? Pastor, nung umpisa sa gawain, may kakampi ba siya? Wala. Inusig nga siya ng dati niyang mga kasama. Inusig siya ng dati niyang mga kaibigang pastor. Pero nung lumago na at lumago ang gawain, maraming mga niligtas ang Malapinon, sumali na sila. Tama pala. Si Evangelist Almeida. O, di ba? O, sabi ng bishop na si Bishop Bermoy, Panginoon, sino ba si Pastor Almeida? O yun, pinakita sa panaginip. Siya lang ang may karapatan na umakyat at kinuha yung libro ng Panginoon. Libro ng buhay. The Book of Life. Isang malakas at matunog na palakpak ang ating mahal. Baguhan pa ako dito sa Jesus Miracle Crusade. Napanaginipan ko yung napakalawak na disyerto. Sa gitna ng disyerto, mayroong napakalaking kahoy. Halos papunta ng alapaap yung dulo ng kahoy. Yung kahoy na yun napakataas, straight. Tapos yung dahon niya doon sa alapaap, straight siya. Yung kahoy na yun, yung sa puno, mayroon siyang butas doon, may yungib. Sa disyerto yon. Nagmarch sa doon lahat ng mga pastor. Bit-bit ang kanilang lalagyan ng tubig. Dahil walang tubig, disyerto nga. Tapos may balita, may tubig doon. So, linya sila doon. Ako naman, sa panaginip ko, nakita ko sila lahat. Kung sino yung nakikita ko sa telebisyon at mga nakikita ko mga pastor, nakita ko sila doon. Kita ko si Kibuloy, Idi Villanueva, at iba pang mga leader ng mga religious group. Nakita ko rin ang Malapastor. Si Malapastor nakabarong. Yung iba naka-Amerikana. Si Kibuloy naka-Amerikana ng itim. At yung iba, ibang kulay yung Amerikana nila. Pasok sila lahat doon. Tapos pumasok na sila lahat, binantayan ko. Makakuha kaya sila ng tubig. Lumabas yung mga pastor. Bit-bit pa rin nila yung daladala nilang galon. Walang lamang tubig. Nakakaawa yung mukha, parang yung balikat nakaganon. Walang lamang tubig. Walang lamang tubig. Ang inantay ko si Malapastor. Kasi hindi pa siya lumabas. Siya yung pinakahuling lumabas. Paglabas ng Malapastor, bit-bit niya yung galon na dalawa, punong-puno ng tubig na natatapon pa nga yung tubig lumabas doon sa yung habang naglalakad siya, bigat-bigat yung lakad niya. Pero masaya ang Malapastor, naka-smile. Tapos pawis na pawis siya na naka-smile, basang-basa yung kanyang barong. Punong-puno ang tubig yung kanyang bit-bit na 2 galon. Siya lang ang mayroong bit-bit na galon na punong-puno ng tubig. Lahat ng mga pastor na pumasok, ng mga religious leaders, walang tubig ang kanilang galon. Anong ibig sabihin nun? Ngayon ko lang pinapatotoo yan, may namahal. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, bahala na kayong umunawa kung anong kahulugan noon. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Napakapalad natin. Hindi tayo nagkakamali. Nandito tayo sa totoong gawain ng mahal na Panginoon. Nakalagay dito sa harapan, Jesus, the fountain of life. Ang Panginoon ay siyang bukal ng
tubig ng buhay. Water represents life. Pag may tubig, may nabubuhay. Nandito tayo sa gawain ng ating mahal na pastor. Ang kanyang mga panalangin ay nakaabot hindi lang sa langit, kundi sa puso ng Diyos. Sa puso ng mahal na Panginoon. So pag tayo nanalangin at naisama natin pagbanggit ang panalangin ng ating mahal na pastor, alam ng Diyos yon kung sino yung binanggit natin. Dahil ang panalangin ng tao ng Diyos ay nakaabot hindi lang sa langit, hindi lang sa kanyang pandinig, kundi sa kanyang puso. Hallelujah. So, anong sabi ng mga pulis at mga sundalo na nakarinig ng pangangaral galing sa Jesus Miracle Crusade? Sila mismo ang nagpapatotoo. Kakaiba ang gawaing ito. Ramdam nila sa puso nila. Nakita nila seryoso tayo. Hindi po tayo nagbabible study sa kapulisan at kasundaluhan na kumakain. Madaling araw pa lang nagpupuri na tayo para pagpapalain ang mga sundalo at pulis. Hindi po tayo pumapasok sa kampo ng mga NPA o mga barangay na influence ng mga rebelde na tayo ay nagpabaya. Tayo po'y nanalangin, nag-aayuno, madaling araw pa lang nagpupuri. Para pagdating natin sa kampo ng mga rebelde, ang salita ng Diyos na mapakinggan nila, diretso sa puso nila. Yan ang ating namana. Yan ang ating natutunan sa buhay ng ating mahal na pastor. Itaas mo ang ating mga kamay, awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At kailangan mong problema, para bang sumusuko ka na, pagod ka na. Buksan mo iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Sa tuwing nadarapa, malayo na ang iyong narating, wala nang babalik ang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya.
kasama mo siya. Kasama mo siya. Lord, glory to God, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Para po sa mga baguhan, minumahal, ating pong mga beloved viewers, mayroon po kayong kasama dyan na hindi pa ninyo inilapit sa mahal na Panginoon. Anak, apo, kapamilya, katrabaho, i-guide po nyo minamahal, patanggapin nyo sa mahal na Panginoon. Mayroon pong 4 na reglamento, kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Diyos na ang gagawa. Sa ika-4, may namahal hanggang kayo po ay patuloy na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Sumulog sa panalangin ito, bagitin po yung taos puso. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Malapit patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Ako po'y taos pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal at tagapagligtas, Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa katan. Iligtas mo ako. 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo. Mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name I pray. Amen. Dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat at tumanggap sa malapinoon. Bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Patawarin mo sa kanilang mga kasalanan. Baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa kabisatan. Iligtas mo sila. 10 kanilang mamahal sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayo naramdamang sakit, itaas po ang inyong mga kamay. Ano po inyong makahilingan? Tayo po yung magkaisang manalangin sa ating mahal na Pinoon, minumahal. Magsisi po ang bawat isa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan pa, humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga aming naisip na gawa na banggit namin mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong banarapan, patawarin mo yung manak mahal na Pinoon. Hallelujah. Hallelujah. Abutin mo ang kalimang pangailangan, mahal na Pinoon. Hallelujah. By the prayer of Hallelujah, beloved Prophet Uli Almeida, aking sinasawi ng gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, poverty, cast out, sickness, be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat, minamahal. Bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Itaas po ang ating makamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At tayo po'y dumako na po minamahal sa ating pong pledges at announcement. Ating pong ibigay ang pagkataon sa ating pong beloved brother, Raymond Passion.